Ang ating pong batayang talata na binasa kanina ay unang aklat po ng Pedro 5:8-9. So, ang ating pong title sa gabing ito is Protect Our Entry Points from Satan. Protect our entry points from Satan. So, ano ba yung entry point na sinasabi? Sa pagpasok po ng virus dito sa Pilipinas, ano po ang naging entry point ng pagpasok ng virus dito sa Pilipinas? Hindi po ba sa mga pantalan, sa mga paliparan? So, bakit po ba yung ibang bansa na first world country, katulad ng, ang alam ko po sa Switzerland at sa Holland, ay konti lang ang naapektuhan? Bakit? Because shinut down nila ang lahat ng entry point sa kanilang bansa. Tama po. Pero ang Pilipinas po, sorry po, talaga napaka-incompetent ng ating bansa. Kasi, hindi ko naman sinasabing kasalanan ng presidente natin. So, hindi lang naman kasi responsibility ng president yan, responsibility ng lahat ng nasa higher government officials yan. Hindi ko po binibigyan ng point si Duterte, pero totoo po yun. Kung maaga po nilang sinara ang paliparan at ang mga pantalan, malamang po hindi po naging worse ang COVID-19 sa ating bansa. Ewan ko po kung maniniwala kayo doon, pero hindi po ba doon nakapasok sa entry point natin yung COVID-19 noong panahon na yun? Dito po pumapasok at lumalabas ng bansa ang mga tao. At naging maluwag tayo dito sa kabila ng outbreak ng virus. Ngayon po, hindi ko po alam kung gaano katotoo yung Delta variant na nangyayari po ngayon sa Taguig. So hopefully sana magkaroon na po ng lesson yung ating government. So kaya naman malayang nakapasok ang virus sa Pilipinas at nahirapan po tayong sugpuin at pahintuin ang pagkalat ng COVID-19 na ito. At hanggang ngayon ay pilit pa rin nating nilalabanan. Dahil nga po nakapasok sa entry point ng ating bansa. Hallelujah, Jesus. Gayun din naman sa buhay natin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, ay may katulad din po ng virus na nais sumira sa ating relasyon sa Diyos. Ano po yun? Ang nais po sumira sa atin, sa relasyon natin sa Diyos, ay ang kaaway ng Diyos. Maliwanag po yan. At ang target ni Satan ay ang ating entry points. Yung ating entry points. Maliwanag po yan, yung ating entry points. Ito po yung mga areas sa buhay natin na pilit niyang pinapasok upang magkasala tayo sa Diyos, upang malayo tayo sa Diyos, upang ma-miss tayo ng direction sa Diyos. Iyan po ang ginagamit ni Satan. So, sana hindi po mangyari. Para siyang virus na ang layunin ay sirain tayo at patayin. Sabi nga po doon sa binasa natin, parang liyong umaatungal at nihintay na tayo ay magkasala at malayo sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Napakatindi po nun. Nagbabantay po siya para pong leon na nakaganyan, tapos biglang tatalo na lang, sasagpangin ka. At kapag nakapasok po yan, sabi nga po ng tatay ko noon, kapag nakapasok kahit hindi liit lang ni Satan sa buhay natin, doon magsisimula ang kalbaryo sa buhay ng mga Kristiyano. Amen po o no amen? Ayan. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon na kapag nakapasok, kahit hindi liit lang ni Satan, sigurado po, madidisalign tayo sa kaligtasan. Madidisalign tayo sa liwanag na ating tinatahak. Unti-unting didilim. Parang po ngayon, namatay yung ring light ko, dumilim dito sa kabila. Ayan. Ganun po yun. Di ba? So, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Now, ano ang mga mahalagang entry points na ito na kailangan nating bantayan upang hindi mapasok ni Satan ang ating buhay? Ano po kaya yung dalawang entry points na ito? Una ay ang ating puso. Our hearts, we need to guard our hearts. 24/7 ng ating buhay, dapat binabantayan natin ang laman ng ating puso.
Dahil kapag yan napasok ni Satan, delikado na yan. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kasi kung ano po yung ginagawa natin, yung sinasabi natin, laman po ng puso natin yan. Yan po yung nasa loob ng puso natin, mga magulang at kapatid. Hindi natin madadaya ang Diyos. At hindi natin madadaya ang ating kapwa. Kung ano po yung laman ng puso natin, yun ang lumalabas sa atin. Amen po o no amen? Sige, comment nga po kayo kung tama, Pastor, tama po o hindi. Yan. Sa Proverbs 4:23, lahat ng lumalabas sa ating bibig, isip at kilos ay galing sa ating puso. Hallelujah. Kaya kapag walang lapan na pagmamahal sa ating puso, madaling pumasok ito. Madaling mapasok ito ni Satan. Naalala ko po nung punong-puno po ako ng hatred nung binata ko. Napinahan lang po yung kaibigan ko. Alam niyo po ginawa ko sa Victory Liner? Hinabol ko po yun. At hiniharang ko yung motor ko at inakyat ko yung bus. Binanatan ko po yung driver. Kaya punong-puno ng hatred. Pag ang laman ng puso mo ay galit, muntik na po ako mamatay nun kasi ang mga driver ng Victory ay may dalang gamit po yung mga yan. May dalang gamit po yung ibang driver niyan. So, muntik na ako mamatay nun. Inawat lang ni Tito, yung tatay ni Onse. Yan. Alam niyo po, pag ang laman ng puso natin, puro galit, puro lumalabas po yan. Chinichismis ng gapa. Ay, alam mo, sige. Tapos pag galit naman ang nananatili sa'yo, puro away, puro gulo. Yan ang mangyayari sa buhay natin, mga magulang at kapatid. Kung puro kalaswaan ng laman ng puso mo, yun ang lalabas sa'yo. Tama po, mali. Amen po ba, mga magulang at kapatid? At yan ang gustong-gusto ni Satan. Papasukan niya ito ng hatred, inggit, paghihiganti, at kung ano pa, if walang love ang ating puso para sa Diyos at sa ating kapwa. At ano naman ang bumubuka sa ating bibig ay nagmumula pa rin sa ating mga puso. Hallelujah, Jesus. Kaya kung puro galit ang puso natin, puro masasakit na salita ang lalabas sa ating bibig. Hallelujah. Gayon din sa puso nang gagaling ang ating mga pinapahalagahan o itinuturing na kayamanan. Dahil kung nasaan ang aking kayamanan, naroon ang aking puso. Hallelujah, Jesus. Naroon din ang aking puso. Sabi po sa Mateo 6:21, kaya naman sabi ni Solomon, ingatan natin at bantayan ang ating puso, panatilihin natin itong dalisay o malinis. Ihingi natin ng tawad sa Lord ang ating mga nagagawang pagkakasala. Hallelujah, Jesus. Ang ating mga nagagawang pagkakasala. Hallelujah. Ang ating mga karumihan at magpasiyasat tayo sa Panginoong sapagkat siya lamang ang nakababatid ng tunay. Hallelujah. Ng tunay na laman ng ating puso at isip. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Truly, God knows our hearts and our minds. Alam niyo po, pag punong-puno ng mga karumihan yung ating puso, pansin niyo, wala kang kapanatagan. Wala tayong magandang masasabi kundi puro kasiraan ng ating kapwa. Puro pintas, puro inggit. Hindi ka nagiging masaya sa success ng ating kapwa. Kasi ang naghahari sa puso natin ay si Satan at hindi si Lord. Pag yun po ang nangyayari, puro paninirang puri ang gagawin natin sa kapwa natin. At gusto-gusto nating hilaing pababa yung ating kapwa na umuunlad. Kasi nga, punong-puno tayo ng hatred, punong-puno tayo ng kasalanan yung ating puso. Hindi natin nababantayan yung puso natin.
Hindi tayo nagpapasiyasat sa Panginoon kung ano ba talaga yung laman ng puso natin. Sinasabi natin, pastor, nananalangin naman ako eh. Nagbabasa ako ng Bible, pero ano ba talaga yung laman ng puso mo, kapatid? Di ba? Yung laman ng puso mo. Siya lamang ang nakababatid ng tunay na laman ng ating mga puso, mga magulang at kapatid. At katulad ng panalangin ni Haring David sa awit 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah. Nawa ganito po ang mangyari sa ating panalangin sa araw-araw upang hindi mapasok ni Satan ang ating mga puso. At napaka-importante po, mga magulang at kapatid, na nananalangin tayo. We will ask the guidance of the Lord na mabantayan natin ang ating puso sa lahat ng oras, minuto, segundo ng ating buhay. Dahil kapag po hindi po natin nagagawa yan, sa totoo lang, yuyurakan natin ang kapatid natin at pipintasan at sisiraan. Oh, come on. Yan po ang realidad ng buhay. Ang hatred na pinapasok ni Satan dito sa mundo. Una po, we should guard our heart. We should guard our heart. Hallelujah, Jesus. Ikalawa, ang isip. Ang isip. Sa ikalawang Korinto 11:3, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Hallelujah, Jesus. Di ba ang sabi ng ahas, maganda yan, Eva. Pag kumain ka niyan, magiging parang Diyos ka. Magiging parang Diyos ka. Di ba? Grabe yun, yung pagtukso ni Satanas na yun. At ang tingin ni Eva dun sa mansanas, wow, totoo ngang maganda ang prutas na ito. At mukhang masarap kainin at magandang maging parang Diyos. Di ba? Kapag po nalaso ni Satan yung isip natin, wala na. Wala na. Dito ay makikita natin na pinasok ni Satan ang pag-iisip ni Eva na kung ano-anong bagay tulad ng, ito po sa atin ngayon sa panahon natin, kalaswaan, pagpatay, pag-iimbot, at kung ano-ano pa. Sometimes unaware tayo na sa ganitong bagay. What we feed in our minds will eventually affect us. Kung ano yung nilalagay natin sa isip natin, yun ang makaka-apekto sa atin. Kung palagi kang nanonood ng porn, yung mga kabataan, mga kabataan, please, kung merong nanonood man na kabataan, alam kong napakadaling i-click ngayon ng mga porn site. Kung ano yung nilalagay natin sa isip natin, yun ang mananatili sa isip natin. Kaya may mga nare-rape, may mga dahil yun yung nailalagay sa isip nila. Sabi nga po dun sa developmental psychology, kung ano yung bata sa bahay, yun yung lalabas sa kanya hanggang paglaki. Kasi yung nakakasama niya, yung magulang niya, yun yung magiging attitude ng bata, kung paano siya pinalaki ng magulang. Di ba? Na-adapt niya yun. So parang ganun lang. Kung ano ini-inculcate natin sa isip natin, kung das yan, hatred yan, pagpatay yan, panggugulang, kalaswaan, o ano pa mang kasamaan, hindi tayo aware, pero yun yung lumalabas at nakaka-apekto sa atin ng malaki. Kaya kung ano ang pinapanood natin, binabasa natin, pinapakinggan natin, na i-apply natin itong madalas. Hallelujah, Jesus. Kaya kung nagbabasa tayo ng Bible, devotional books, nakikinig tayo ng DZAS, at nanunood ng spiritual movies, mapapasok ang ating isip ng mabubuting bagay. Totoo po yun. Kapag puro po magaganda ang pinapanood natin, yun ang mai-inculcate sa isip natin.
Meron po akong pamangkin, hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Yung kapatid ko po tsaka yung bayaw ko, mahilig manood ng katatakutan. Ngayon, yung isang pamangkin ko, ngayon, matatakutin na dahil nakaganyan siya palagi pag nanonood ng Conjuring, ng Danan. So, kapag lumalaking bata, ayun, natatakot na kasi. Siyempre, kung ano po yung na-build sa utak ng bata, yun na po yan, tumatatak, ay, may multo, may ganyan. Si Jaira po dati natatakot. Ngayon, sinabi namin sa kanya, huwag kang matakot, Jaira, dahil wala kang dapat katakutan. That is only a movie. Ginaganon namin sa kanya. So, totoo. Kung ano yung nalagay mo sa isip ng bata, nawawala yun. Kaya kung puro kasamaan, nako, magtaka na po tayo. Magtaka na po tayo. Subalit, kung ang pinapanood natin ay mga sites na nagpro-promote ng kalaswaan at nakikinig tayo sa mga segment na puro mura ang lumalabas, ayan, yung flip top. Puro mura po yan. Flip top, pag nanood ka ng flip top, puro mura yan. Puro panda-downgrade. Hindi man 100%, pero malaki ang posibilidad na ma-adapt natin ang mga ito. Ayan, yung mga naglalaro po ng Mobile Legends. Hindi ko po inaano yung Mobile Legends, pero yung mga naglalaro ng Mobile Legends, bakit kayo puro mura ng mura? Kasi na-adapt nyo yung trash talking, na-inculcate sa utak na mga kabataan ngayon na okay lang magbura, okay lang manlait ng kapwa, okay lang man-downgrade ng kapwa. Bakit ko alam? Naglaro rin po ako ng Mobile Legends. At masasabi kong walang magandang epekto yung mga mobile gamings pag sobra. Pag sobra. Lahat ng mobile gamings, pag sobra, hindi maganda. Toxic. Toxic sa mga kabataan. Ewan ko kung maniniwala kayo. Di ba? Pero ako, yun, observation ko yun. Sana may mga kabataang nakikinig. Observation ko yun. Hallelujah, Jesus. Sabi po sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ano po ang sabi? Huwag kayong umayon sa mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Hallelujah, Jesus. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuting at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Totoo po yan. Dati po ako, napakasama ko pong mag-isip sa kapwa. Kasi yun yung na-inculcate sa utak ko eh. Yun yung naitatak sa utak ko eh. Okay lang makipagsuntukan, okay lang mag-drugs, okay lang bumarkada. Kasi yun ang ano ko eh, nakasanayan ko noon. Pero sa totoo lang po, kaya ko po pinapatotoo to. Dahil kailangan pong mabago yung way of living. Kung meron po kayong mga pamangkin, mga anak, mga apo, ayan po, mapapaalalahanan niyo po sila at pwede niyo pang mabago yung nabibuild up sa utak ng mga kabataan at nagiging laman ng kanilang puso. Kung meron po mga samaan ng loob ng mga magkakapatid, magpipinsan, na ipasa na ng generation to generation, it's about time po na basagin natin yung laman ng puso ninyo, yung laman ng puso ng anak nyo, laman ng puso ng apo nyo, na naipasa na to generation, na palitan ng pagmamahal, palitan ng pangunawa,
magnanakaw. At kapag nakatulog ang gwardya at nasa lisihan, sinisibak ang gwardya. Bakit? Hindi niya nabantayan eh. Ganon din po yun sa buhay natin. Kapag hindi po natin nabantayan ang ating isip at ang ating puso, bakit po may mga naghihiwalay na pamilya? Pag nagkakaroon ng third party o ano paman, hindi kasi nabantayan yung laman ng puso at ng isip. Di ba? Yun eh. Katulad ng virus na nahihirapan tayong mapigil ang transmission at nararamdaman natin ang epekto nito sa atin, sa ating buhay at sa buhay ng ating kapwa, let us protect our entry points by reading God's words and be aware sa kilos ng kaaway. Maging aware po tayo sa kilos ng kaaway. Hallelujah, Jesus. At ito po ang isang may papayo ko. Sa lahat ng oras, minuto, segundo ng ating buhay, let us guard our entry points so that we can enter to the kingdom of God someday. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga magulang at kapatid. So, yan. Tapos na po tayo. Announcement po. Bukas po ang Oikos, kababaihan, kalalakihan. Magkita-kita po tayo sa oras ng 5 p.m. in the afternoon. And this coming Saturday, mga kabataan, please, nakikiusap po ko, dumalo po kayo sa ating Oikos Kabataan, Saturday night, 8 p.m. And Sunday yon regular service natin. So, shout out kay paring Nelson, sa aking kaibigan, kay RJ, Insan RJ. Magandang gabi sa inyo. Sa lahat po ng nanonood, magandang gabi po sa inyo. So, kung meron po kayong nais ipanalangin, pwede nyo pong isulat dyan. I-type. So, isasama po namin sa prayer ngayon. Total may oras pa po tayo. If you want lang naman, so hintayin ko po kung gusto nyo. Ayan. At dagdag ko lang, tandaan nyo po, kapag hindi natin binabantayan yung ating mga entry points sa buhay, malamang maging backslider po tayo. Manghina po tayo sa ating pananampalataya. At pinaka-worst scenario, kasi po sabi ng tatay ko, kapag umalis na si Satan, eto naniniwala ako. Kasi po noon, na nagpaalam akong bumaba kay Pastora Evelyn bilang chairman ng KKB ng San Guillermo, Isabela, sa JIL San Guillermo, at Music Ministry. Alam niyo po, yung dati kong mga ginagawa, mas lumala. Sobra. Mas lumala. Totoo pala yun, kapag ka umalis yung isang bad spirit, may kasamang 7 pa yun na mas masasama kaysa sa kanya. So, mas lalala pa po yung ating pagiging pagkakahiwalay sa Diyos. Kapag hindi po natin nabantayan yung ating mga entry points sa buhay, ito po yung ating isip at ang ating puso. So, let us guard this one. Always. Paano natin magagawa yun? Let us read the Bible. Let us pray. Let us do our devotion. Makipagniig tayo sa Panginoon. Makipagniig tayo sa Lord. Wala po tayong ibang gagawin kundi makipagniig sa Diyos. Marami tayong pinapanalangin, makipagniig tayo sa Diyos. Marami tayong alalahanin, makipagniig tayo sa Diyos. Amen po. So, kung wala na po, let us pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, we give you glory, O God, to your highest name. We humble ourselves in front of you. Thank you po, Panginoon, sa pagkilos ng Banal na Espiritu mo sa gabing ito. Thank you po sa paalala na we need to guard our entry points, O God, para hindi po kami matalo ni Satan, Panginoon. Bigyan nyo kami ng kalakasan sa aming entry points, O God. At tunay na ikaw ang aming sasambahin, luluwalhatiin, dadakilahin. Napakabuti mo po sa aming buhay, aming Diyos na buhay. Lord, sa mga kapatid namin na nakasama po namin sa FB Live, we pray, O God, na iyong salita ay hindi po lamang pumasok sa kaliwang tenga at lalabas sa kanan, kundi papasok po ito sa aming isip at bababa po sa aming puso, Panginoon.
And Lord Jesus Christ, thank you po sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang gabi po sa inyong lahat and shoutout po sa lahat. Sabi nga nila, shoutout daw eh. Shoutout po sa lahat po ng nakasama namin sa 11 viewers, kanina 22 viewers. Thank you po sa inyong lahat. Kay Uncle Andy, magandang gabi sa iyo, Uncle Andy. Nakita ko kanina, Tita Presi, Nanay Mila, sa lahat po. Joan Ortega, Bilas, magandang gabi sa inyo. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless us all po. God bless us all.